katabi mo, good morning. Amen. Sabi mo, nagagalak ako, nakita kitang muli. Amen. Galak na galak nga. Amen. Praise the Lord. Lagi natin tatandaan, ako ay blessed, ayaw ang stress. Pero tignan mo ang katabi mo, akong stress. hindi raw. Every gising is a blessing. Tama naman, di ba? Sa dinami-dami ng mundo, ng tao sa mundo, ginising tayo ng Diyos. Amen? Sabi mo, wala namang, lahat naman nagigising akala mo lang yun. Amen? 2025, the year of breakthrough. Sabi nga, June 22 na, nangangalahati na yung taon. Next week, last week of July, tama ba? Amen? Tapos 2 weeks na lang, anniversary na. Sino excited sa anniversary? Amen? Parang sila ba? Lahat tayo excited ko sa kagilagilalas na ginagawa ng Panginoon sa ating kapatid na church sa Tibagan. Amen? Amen? Ito, tatandaan, is power that is at work within us. Huwag kang magdududa sa ginagawa mo sa buhay. Huwag kang magdududa sa trabaho mo, sa dahilan bakit ka sa mundo. Sabi nga rito, His power that is at work within us. Ang kapangyarihan ng Diyos nasa iyo. Kung nasa eskwelahan ka, magniningning ka, tataas ka, mangunguna ka dahil ang kapangyarihan ng Diyos nasa iyo. Amen? Okay, so eto na. Simulan na ating mensahe. Madalas ang nakikita natin sa buhay, yung mga bagay na nakaka-worry at nakaka-stress. Tama? Lalo ngayon, nagbubumbaan sa Iran at saka sa Israel. Itong si Trump gusto pang sumali. Minsan naman makikita mo yung tawag dito, impeachment kay BP Sara. O kaya makikita mo yung repatriation ng mga mga kababayan natin sa Israel. So, those things worry us. Tama? Nakaka-worry. Amen? So, lagi mo nakikita yung, mayroon ka nakikitang problema sa paligid sa trabaho. Mayroon ka nakikitang problema sa paligid ninyo sa pamayanan nyo. Lagi problema nakikita natin. Tama, hindi? Minsan yun na. Minsan sa bahay, nakikita mo, worry. Naku, wala ng bigas. Nakabili ka ba? Naku, pasok ka na naman next bukas, walang baon ng mga bata. So those things worry and stress us. Amen? Ang tanong, bakit? Kasi doon ka nakatingin. Ulitin ko, kung saan ka nakatingin, yun ang makikita mo. Tama, hindi? Kung ano yung tinitignan mo, yun ang makikita mo. Tignan mo yung katabi mo. Nakikita mo ba siya? Syempre, tinitignan mo Hindi mo makita yung nasa likod mo. So, tama lang na kung yung tinitignan natin makakapagbigay ng problema, yun ang makikita natin. So, ano yun ang pag-aaralan natin? Ano ang focus mo? Luke 10:38 to 42. This passage is very, very familiar to us. Mamaya makikita nyo kung bakit. Ito yung kwento ni Marta at ni Pastor. 10 beses ko na narinig yan Ilang beses na tinuro sa BS yan, tinuro na ni Sister Flor yan. Amen? But remember, the Word of God is new every morning. Pag-aralan ngayon, pag-aralan mamaya, pag-aralan bukas, iba-iba ang mensahe niyan. Amen? So, bear with me. Let's read. Si Jesus at ang kanyang maalagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. So, marami sila. Yung nayon nito, ang pangalan ay Betanya o Bethany. So, marami sila rito. Pag sinabi mo mga alagad, sa isip mo, ilan sila? 12. Plus si Jesus. So, technically, ilan sila? 13. Pero kung titignan mo sa Luke 8, marami yan. Marami sila. Pero hindi natin alam kung ilan yung sumama sa Betanya. But those days, pag nakikita nila si Jesus, sumasama sila. Sa mga naunang verses, ilan yung pinakain ni Jesus? Gamit ang 5 tinapay at 2 isda. 5,000 na lalaki. Sa mga naunang chapter yan, kung di ako nagkakamali, Luke 8 or Luke 7 yun. So, hindi natin alam kung sumama sila dito. So, imagine yung kasama ni Jesus na pumunta sa Betanya. Particularly, ito na. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. Sabihin na natin 13. Sino na nakapag-invite ng 13 people sa bahay niya? 13 people, pakakainin mo. Madali, hindi? Hindi. Ako nga lang, tsaka si Pastoray sa bahay niyo, baka magulo na kayo Jesus pa,
nagpapagaling. Siya yung nagmimilagro. Meron 12 kasama. Kung 12 lang yun. Tapos papapasukin mo sa bahay mo para pakainin, magugulo ka, hindi? Magugulo ka. Let's be honest here. Uy, may paper plate ba? May bigas ba tayo? Anong iahain natin dyan? Undox na lang. Sige, isang mga undox dito. Walang undox, di ba? O, magdilata na lang. Hindi, nakakaya si Jesus yan eh. O, dali, linisin mo muna yung mesa natin, yung ano natin. Matataranta, hindi? Matataranta. 13 lang yun ha, 13 lang. Pero tingnan muna natin to. Sa tahanan ni Martha, those days, naalala nyo, pinuro natin, na hindi masyadong kinikilala ang mga kababaihan. Ngayon, bakit tahanan ni Martha? Dapat tahanan niya nung asawa niya. Sabi nila, may asawa na raw si Martha nung time na to. Sabi ng mga commentators, sabi nila, maaari daw byuda na si Martha, kaya nasa kanya na yung pamamalakad nung tahanan. Kaya tahanan ni Martha. And it happens, kasama niya ron si Maria at si Lazarus. Pero siya yung parang host. Siya yung pinaka-padre di pamilya. Kaya tingnan natin ano mangyayari ha. Pinapasok niya, assuming 13 people, doon na lang. Wag na lang natin tingnan yung mga naunang verse na sinasabing mas marami. May kapatid siyang si Maria na naupo sa kanyang paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang mga tinuturo. So ibig sabihin, pumasok sa sala, ang ginawa ni Maria, umupo, nakinig. Ulitin ko, meron kang guest na 13 people, sabihin na nating merienda, paghahanda mo. Ugalian natin yan. Ano ba tawag doon? Hospitality? Diba? Paghahanda mo man lang na maiinom, paghahanda mo man lang na makakain, si Jesus yan. Ulitin ko, si Jesus yan. Sikat yan. Paghahanda mo yan. Ngayon may kapatid ka na inaasahan mong tutulong sa'yo, ate, anong gagawin natin? Ano papakain natin? Diba? Usually, gano'n, no? Kami, pag may darating na bisita, nag-uusap kami ni Pastore. Anong ihanda natin dyan? Sige, akong bahala. Meron tayong tinatabi dito. Magluluto na lang ako spaghetti. Tapos juice na lang. Diba? Kadalasan, gano'n. Nagtutulungan kami. Kaso, ang ginawa ni Maria, anong ginawa? Umupo. Bahala ka dyan, ate. Dito ako. So, imagine ninyo si Martha. Okay, tignan natin ngayon. Si Martha naman ay abalang. Siyempre, siya yung host eh. Siguro sa tahanan ni Ate Ditas, kahit may mga anak na siya ron, siya pa rin yung host. Darating kami ni Pastora. Siguro utos dito, utos doon. Uy, Rika, yung bata, tabi mo. Akit mo muna doon yan. Uy, yung badyo, tignan mo kung malinis ha. O, bumili ka mo muna na soft drinks doon, yung soft drinks ha. O yung bote, baka may bote tayo dyan. Diba? Siya yung host. Abalang-abala siya sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda na mag-isa? Sabihin mo nga po siyang tulungan ako. Okay. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta. Sa atin sa Pilipino, pag inuulit, galit. Tama, hindi. Ay, Wendell, sumusobra ka na. Wendell, sumusobra ka na talaga, ha? Pag inuulit, galit. Pero noong panahon na yun, pag inuulit, sabihin na natin, pag may inuulit sa isang talata, sa kanila, pag sinabing, Marta, Marta, siguro, importante ka. Meron akong closeness sa'yo. Siguro, hinakbayan pa niya, Marta, Marta, nababalisa ka na naman at abalang-abala sa maraming bagay. Hindi niya pinagalitan yan. Marta, busy ka naman, relax lang. Ano ba pinagkakaabala mo dyan? Pagkain? Hindi mo ba nalaman? 5,000 lalaki pinakain ko. Andito ako sa loob ng bahay mo. Si Jesus ako. Huwag kang mag-alala. Ano man yung problema mo, sagot kita. Kailangan mo pagkain, huwag kang mag-alala. Baka may isang isda ka lang dyan, pararamihin natin. 5,000 lalaki pinakain ko, hindi na kami ng problema. Huwag kang mag-alala sa pagkain. Ako bahala, marurumi yung ano mo. Uutusan ko yung mga disciples ko maglinis. Huwag kang mag-alala. Marumi, lilinisin namin. Marta, akong bahala. Amen? Hindi galit si Jesus dyan. Kung titignan nyo sa kanilang rhetorics ng pagkakasulat, hindi galit si Jesus. Ano sabi niya? Abalang-abala ka sa maraming bagay. You're worried. Hindi niya sinabing, wag. Hindi niya sinabing, bawal maging abala. Ang sabi niya, abalang-abala ka sa maraming bagay. Ano sabi? Ngunit iisa lang naman ang importante. Si Maria
Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ulitin ko, pumasok si... Assuming si Jesus ang darating sa tahanan nyo. Assuming, Jesus, nagpapagaling. Nandito tayo sa timeline ni Jesus. Darating sa bahay mo si Jesus. Nagulat ka, magulo bahay, walang pagkain, 13 sila. Anong gagawin mo? Kagaya ba ni Marta? O pipiliin mong maupo na lang muna? Amen? Si Jesus to, nagpakain ng 5,000 tao using 2 fish and 5 loaves na kinuha sa isang paslip. Pag galing sa paslip, malaki isda, maliit. Makainin niya, dinosaur na isda. Siyempre, kinakain nun kasi laki ng sardinas. Yung biskwit nun, biskwit, Marie. Pero pinarami niya. Pumasok ako sa tahanan mo, kaya ko rin gawin yun. Kaya huwag kang mag-worry, ako to, hindi ako sila. Hindi ako choosy, akong bahala. Diba? Sabi nga nung kanta ng nung SB19 Mama. Nakakatakot pa ang kanta yun kung napanood yung Breadwinner. Ako na munang bahala. Kasi sabi siguro yung Jesus, Marta, ako na munang bahala. Joby, ako munang bahala. Amen? Ezra, ako munang bahala. Lagay niyo yung sarili niyo sa sinasabi ni Jesus ngayong umaga. Ano yung worry mo? Ditas, ako munang bahala. Iman, ako munang bahala. Leonor, ako munang bahala. Wendell, ako munang bahala. Remember, si Jesus yung pumasok. Hindi yan nanggugulo. Nagpapagaling yan. Umaayos ang problema yan. Nagpapakain yan. Inaayos niya yung gusot. Diba? Binibigyan ng kapayapaan ang pumapasok sa buhay. Kaya pag pumasok sa tahanan mo si Jesus, magalak. Amen? Ang gagawin mo, makinig. Huwag mong pansinin, nasa gilid. Huwag mong pansinin, ang gusto niya, yung ginawa ni Maria, makinig ka muna. Guro, nakinig muna dapat. At saka tumayo. Hindi niya sinabing wag. Hindi niya sinabing wag ka nga mo. Wag. Ang sabi niya, marami kang iniisip. Hindi niya sinabing wag kang maging abala. Okay lang. Pero unahin mo muna ako. Amen? Unahin mo muna ako. Yun yung pinili ni Maria. Siguro, makikinig muna ako dito ha. Mamaya na ako tutulong sa iyo. Remember, si Jesus yan. Amen? Gusto niya sa paanan ni Jesus. Dapat bang iwan natin ang lahat? Okay, last week may tinuro, di ba, yung mga tatay o yung mga nanay. Dapat bang unahin natin ang lahat? Para kay Jesus, pag kayo tinanong, huwag mo na sasagot ha, may parang verse dito. Merong isang verse, Matthew 19:29. Actually, magkakarugtong to Sabi ni Jesus, kapag iniwan ni Numan ang kanyang tahanan, mga kapatid, lalaki, babae, ama, ina, asawa, mga anak, mga lupaing alang-alang sa akin, tatanggap siya ng sandaang ibayo at papagalobay siya ng buhay na walang hanggan. Pag iniwan mo ba ang asawa mo ngayon, bigla ka ministry ng ministry, bigla mo iniwan ang asawa mo ngayon, linis ka ng linis sa church, yung sabi ko nga yung anak mo, turo uhog, hindi mo na paglilinisan yung bahay, hindi ka nagluluto, pero sa church, ang ayos-ayos. Sabi kasi, kapag iniwan gusto ba ni Jesus yan? Kasi sabi, kapag iniwan mo, dahil sa akin, tatanggap ng ano yun? Sandaang ibayo. May blessing ka, iniwan Kasi last week parang may nag-comment sa akin, di ba sinabi ni Jesus, pag iniwan? So ibig sabihin, okay lang tayong lumabas for the sake of ministry. Bahala na sila. May pala isa pan last week Praise the Lord. Tanong, ibig ba sabihin to, iwan natin ang pamilya natin para sa ministry? Huwag mo na kayo sumagot. Ito sinabi sa 1 Timothy 5:8. Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than unbeliever. Tagalogin natin, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalo na ang kabilang sa kanyang pamilya, at tumatalikod sa pananampalataya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masama pa kaysa sa di mananampalataya. Ibig sabihin, kung ikaw yung nanay, iniwan mong pamilya mo na nagkakagulo ron dahil dito para pupunta ka sa church, ano sabi? Para kang hindi mananampalataya. Nagko-contradict ba yung dalawa? Gulo, no? Sabi to kanina, iwan. Sabi naman dito, hindi kinakalinga. Nagko-contradict.
Naguluhan kayo, no? Ako rin, naguluhan eh. Pray ako eh. Sabi to sa isa, pag iniwan mo, meron kang 100-fold blessing. Pag sinabi naman dito, tinalikuran mo iyong obligasyon sa pamilya mo, kung nanay ka o tatay ka, tinalikuran mo, bigla ka ministry ng ministry, linis ka ng linis sa church, pero yung pamilya mo, napababayaan mo, mas masahol ka pa sa unbeliever. Okay, dito papasok ang pinag-aralan natin. Papasok ang hermeneutics. Buti na lang, praise the Lord, may hermeneutics. Balikan natin yung mga naunang verse. Yung sa Matthew 19, mamaya, nandyan, papakita ko pa rin sa inyo. Merong, alam niyo yung kwento eh, merong lalaking mayaman na tinanong, ano ba yung makakarating, paano sa langit? Mamaya, meron yan eh. Tapos, sabi niya, ibigay mo yung mga kayamanan. Eh, hindi niya magawa kasi mayaman siya. Kaya sabi niya, sabi ni Jesus, hindi makakaano yan kasi hindi niya kayang talikuran. Eh, yung kanyang kayamanan. Sabi na ngayon ni na Pedro, ayan, Peter answered him, sila, we have left everything to follow you. What then will be there for us? Sumagot ngayon si Jesus. Jesus said, truly I tell you, at the renewal of all things. Look at this, renewal of all things, meaning at the end of times. Pagdating sa dulo, when the Son of Man sits on His glorious throne, you who have followed me will also sit on the 12 thrones. Ilan yung disciple? Ilan yung tithes? Hindi nyo alam yung tithes. Ilang percent? Kala ko 12 din eh. Gigising ko lang kayo, baka tulog na kayo. Ibig sabihin, sila yung kausap. Sila yung nag-uusap. Dahil iniwan nyo yung iyong pamilya, kasi disciples ko kayo, pinili ko kayo, tinawag ko kayo, may kalalagyan kayo. Pag nandun na tayo sa dulo, pag nandun na tayo sa langit, sit on His glorious throne. You have followed me, will also sit on the 12 thrones until the judging of the tribes of Israel. Papasok yan yung naunang verse kanina na 29. Kapag iniwan na ninuman, sila yung kausap. Hindi sa atin yan. Sila yung kausap. Kasi sila talagang iniwan nila. Amen. Di ba? Si Macho nga, umalis na lang bigla. Sila yan. Because they are called to be disciples. But we are not sure kung talagang pinabayaan nila yung pamilya nila. But I doubt it. Di ba? Iniwan siguro, pero meron pa rin kakainin yun. Amen? Sila yung kausap. Diyan sabi ko sa inyo, diyan papasok yung hermeneutics. Tignan nyo yung nauna. Huwag kayong pipitas na, ito, dahil yan. Magko-contradict. Contradict siya sa 1 Timothy 5:8 ba yun? Kasi doon, pag iniwan mo, lagot ka. Dito pwede mong iwan. Tandaan, hindi lahat ng passage applicable sa atin. Minsan may kausap si Jesus. Amen? So sa kanila lang yan. Ngayon, if we are called to be missionaries, why not? Calling mo yan eh. Iiwan mo talaga yung pamilya mo. Marami kong kilalang misyonaryo, pero hindi nila pinababayaan ang pamilya nila. Pwede ba yung nangyari? Kahit tayo dito, we are called. Di ba? May oras talaga kami ni na pastor. Naglalagay talaga kami ng oras para sa mag-aral, para magpastor. Pero, pinababayaan ba namin ang pamilya namin? Hindi. Yun. Kung tinawag ka talaga para yung talagang magmi-mission ka, isang taon kang wala. Pero I doubt na pababayaan mo yung pamilya mo. Kasi ayaw din ni Jesus yan. Amen? Ngayon, sila lang yung kinakausap. Kasi that time, talaga sinabi, uupo kayo sa trono. At alam natin, sa Revelation, meron din ganun. Amen? So, hindi nagbabangga ang teksto. Tandaan natin sa lahat ng ginagawa natin, babalik tayo sa greatest commandment, which is, love the Lord your God. Ang gusto lang naman ni Jesus kay Martha, huwag ka mag-worry, ako to. It's me. Ako to. Hindi ako maghihingi sa iyo ng extravagant. Ako pa nga magbibigay sa iyo. Amen? Remember, Jesus gave His life for us. What more can we ask for? Amen? Diba sabi nga nung nakaraan sa Romans 8, ano pa ba yung hindi kayang ibigay ni Jesus sa iyo, Martha, Wendell, diba? Joby, ano ba hindi ko kayang ibigay? Si Jesus nga binigay ko sa iyo eh. Huwag ka mag-worry. May sakit ka, huwag kang mag-worry, akong bahala sa'yo. May kakulangan kang bayarin, huwag kang mag-worry, akong bahala sa'yo. Amen? But if I ask you to be in the ministry, remember, ito yung ating sa lahat ng ginagawa natin, sa trabaho, sa pamilya, mahalin mong pamilya. Why? Kasi mahal mo ko. Nagtatrabaho ka, why? Kasi mahal mo ko. Babalik tayo sa greatest commandment, which is, love the Lord your God. Amen? Maliwanag, may tanong?
Pag may tanong, tanongin kay Pastor Joey. Amen? Ano nga sabi sa 1 Corinthians 10:31? Kaya nga kung kayo kumakain o umiinom, ano man ang ginagawa, gawin lahat sa ikararangal ng... This is the simplest thing we can do. Kumain at uminom. Ibig sabihin, pag kumakain, umiinom ka, Lord, thank you. Pag naglilinis ka, Lord, thank you. May kamay ako para maglinis. Meron nga magpapakamatay. Sabi niya, wala nang silbi buhay ko. Sabi niya, tatalon. Ngayon may nakita siya rin sa baba, putol lang 2 kamay, talon ng talon. Sabi niya, buti pa yun ah. Sabi niya, saya-saya niya. Kalbo na siya, putol pa yung 2 kamay niya, talon ng talon, ang saya na saya. Samantalang ko kompleto lahat dito, nalulungkot. Baba siya. Nahiya siya eh. Pero mo kompleto lahat ng kanyang katawan, may kamay, may paa, may buhok. Gusto magpakamatay. Ito, kalbo. Walang 2 kamay, talon ng talon. Siguro saya-saya niya, lumapit siya, Brad, ba't ang saya-saya mo? Sabi niya, hindi, kinakamot ko lang ulo ko. Saan kinakakuha ng joke? Tanungin niya lang ako mamaya, baka next year niya pa makuha eh. Amen? Okay, sabi rin sa John 12, tingnan niyo after this, nangyari yung sa Luke 9, Luke 10, okay, yung kaninang teksto natin. Alam niyo, nagbago si Martha. Nagbago si Martha. Ito yung sumunod. Ito naman yung binuhusan na siya kasi malapit na yung kanyang crucifixion. Here at the dinner was given in Jesus honor. Martha served. Alam niyo talaga ang ministry ni Martha? Mag-serve. Ayan mo, Lazarus was among them reclining at the table with him. This time, hindi na siya nagre-reklamo. Dahil sinabi sa kanya ni Jesus, ako bahala sa iyo. Unahin mo ko. Tapos sumunod na verse yan, si Maria, binuhusan na si Jesus ng pabango. Amen? If you want to look at this verse, makikita natin na si Martha nagbago. Amen? Tayo ba nagbabago pag nakikita natin, nalaman natin, mahal tayo ni Jesus? Amen? Ang importante, pumasok sa buhay natin si Jesus. Ang importante sa tahanan natin, si Jesus ang nandun, hindi diablo. Mahirap mga demonyo, mga kasama mo sa bahay, sa mga trabaho mo. At kung sila man yung kasama mo, palayasin mo, Kristiyano ka. Amen? Sabi ito, you do the ministry and all kind of work, including the love and service you render to your family because you love God. Amen? Alam nyo itong verse na to? Ito mahirap. I don't know kung nararanasan nyo to. Pastor Joey, pag ba nagtuturo kayo, kami ni Pastora nararanasan nyo? Before or after? Sa'yo mo napaparanas eh. Naranasan ko agad to. Masakit ba sabihin at nakakahiya mo sabihin, I got worried yesterday. I got worried. Sobra kasi nagka-problema sa office. 2 telco putol. 2 telecommunication. Ilang store yung hindi makakonect sa branch. Eh siyempre, hindi makakonect sa branch, meron kaming IT doon, pero hindi niya alam kasi trabaho ko yun. Ako yung network administrator. Nagagalit yung yun ay manager, minessage ako. Sabi ko sa kanya, Sir, dami ko prepare ngayon. Kasi after this, meron tayong training sa homiletics. Tapos nagturo sa bata, tapos dito. Kasi this week was very, very tiring to me. Sobrang busy ako. Tapos ang dami ko nararamdaman. Kaya kahapon lang talaga ako pwedeng mag-aral. At alam mo yung diablo talaga ng gugulo. I don't know if it's the devil or talagang pinaparana sa akin ni Lord itong Martha na to. Wendell, busy ka sa maraming bagay. Alam niyo, daming concern kahapon, pati manager ko, pati yung may-ari ng company, sabi may kailangan daw. Alam niyo, talagang nervous breakdown yata tawag, panic attack. Kasi kulang yung oras ko mag-prepare. Alam niyo naman siguro pag nagpe-prepare ng sermon, ang hirap. Sa biyaya lang talaga ng Diyos. Tapos may training pang mami homiletics. Tapos yung bata, syempre piniprepare ko rin yung PowerPoint. Hindi madaling gumawa ng PowerPoint. Brad Emmanuel, madali bang gumawa? Hindi. Tapos nag-aaral ka pa. Hindi lang naman yung PowerPoint na copy-paste yan, nag-aaral ka pa. Tapos ang dami mong mini-message. Grabe. Tapos Sabado is family day for us, di ba? Tapos si Daniel, tumatawag yan, nagbe-video kami. Tapos nanonood kami sabay. Grabe yung kahapon ko, panic talaga ako. Hindi ko alam, sabi nga ni Pastora, hindi ka naman dating ganyan. Sabi ko, hindi ko rin alam. Talagang nanginginig ako. Tapos pray ako, tapos parang may nagsabi sa akin, Wendell, you're worried about many things. Aray! Alam niyo, minsan pag nagtuturo ka, sa'yo unang paparanas. Kaya mas mabigat na turo, oh Lord!
Wag po, wag po. Amen? So yun, naranasan ko talaga, ang hirap talaga pag nagpapanik ka. And imagine, yung panic ni Marta, sabi kasi doon sa mga naunang chapter, ang dami nila. Pero mo, pumasok sa bahay mo lahat yun. Magpapanik ka talaga. Amen? Okay, remember, God is number one. Tanong mga katabi mo, sinong number one sa'yo? Dili, tanong mo. Alay, nagkahiyaan. Sabihin niya, ay ikaw. Remember, God is number one. Una, Diyos. May ginagawa ka sa trabaho para sa Diyos. Kung talagang hindi mo kayang unahin yun, unahin mo Diyos. Naalala ko yung isang pastor na nagturo namin, si Pastor Rico. Basta sa lahat ng ginagawa mo, pag hindi mo kayang unahin mo yung pinapagawa ng Diyos sa'yo. Naalala ko yun. Kahapon, ewan ko ba ano nangyari sa akin. Basta tandaan, una ang Diyos. Alam nyo, kagabi, naayos yung isang telco. Parang sinasabi sa akin, kahit anong galing mo, mas magaling ako sa'yo. Naayos. Na alam ko, hindi gagawin ng PLDT yun, bukas pa, kasi walang pasok. Una ang Diyos. Sabi niya, gagamitin na kita bukas, wag ka na mag-alala. Otherwise, ang dami ko na naman message ngayon. Remember, marami ka hindi kayang gawin. Si Lord kayang gawin. Amen? Okay? Anong number one sa'yo? Number one, una dapat, iniisip natin yung buhay nating walang hanggan. Hindi yung dito, aray, masakit. Amen? Anong ginagawa mo? Lagi ko tinatanong kahit sa BS, ano yung ginagawa mo na may value sa eternity? Ulitin ko. Ikaw, kapatid, yung bang kina Sister Jean, pagmamakina niya ba, may value sa eternity yan? Wala. Brother Manuel, yung pag-akit mo ba sa poster, may value sa eternity yan? Yung pag-IT ko, may value ba? Wala. Anong ginagawa natin na may value sa eternity? Ano? Sabi nung mga prayer, number one, kasi kausap mo yung eternal God. Pangalawa, ito. Bakit? We are called to make disciples and they will be in eternity with us dahil yun ang inutos ng Diyos. Amen? Ito, may value sa eternity ito dahil nagpapalakasan tayo for the glory of God. Ang tanong, ulit, mahalaga ba ang buhay na walang hanggan sa iyo? Pinahahalagahan mo ba? Mahalaga pala eh. Pinahahalagahan mo ba? Amen? Sabi dito, ito yung mga naunang verse. Ito yung ito, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin? Ito, makamtan ng buhay na walang hanggan. Sumagot si Jesus. Bakit mo ako tinatanong kung anong mabuti? Iisa lang ang mabuti. Sino yun? Si Jesus. Ngunit, kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Alin? Sabi niya. Huwag kang papatay, huwag kang mangangaludya, huwag kang magdanakaw, huwag kang sasaksis na walang katotohanan. Ayan, sumagot siya, ayan, ito. Sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat ng yon. Ano pa ba ang dapat kong gawin? Mayaman to eh. Sumagot si Jesus, kung ibig mo maging ganap, ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi. Kasi alam ni Jesus, ang number one sa kanya, kayamanan. Ano nagsabi? Ano nangyari? Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Amen? Yan yung mga sumunod na yan yung mga naunang talata doon sa ating mga binasa. Ano mo? Tawag dito, ito pa. Kagaya ni Demas, tanyo, natataranta talaga ako kagabi, mali pa yung si, naging ni dapat eh. Kagaya ni Demas, mahalaga ang mundo kaysa. Kilala niyo si Demas? Tingnan natin si Demas. 2 Timothy 4:9-10. Do your best to come to me quickly. Si Pablo to kay Timothy. For Demas, because he loved the world. Iniwan siya ni Demas. Pinagpalit siya doon sa gawain ng mundo. Has deserted me. Hindi to ginawa desert, ha? And has gone to Thessalonica, Crescens has gone to Galatia, and Titus to Dalmatia. Iniwan siya kasi ang mahal niya, gawain ng mundo. Siguro tinawag siya ng boss niya, may trabaho ron, iniwan niya itong trabaho. Iniwan niya yung gawain ni Pablo, siya lang mag-isa. Kaya si Demas, ang gusto niya, mundo. Makamundo siya. Tignan mo yung katabi mo kung makamundo yan. Hindi daw. Okay, ito, ngayon tanong, ikaw, si Demas ka ba? Tingnan natin kung si Demas nga. Kilala niyo si Demas? Di masyadong nag-a-attend. Di masyadong nagbibigay. Di masyadong tumutulong.
Di masyadong nagwa-worship. Di masyadong nagbabasa ng Bible. Di masyadong nagbibihis. Di masyadong mahal si Lord. Si Demas ka ba? Ikaw ba si Demas? Tayo, kasama ako. Tayo ba si Demas? Di masyadong mahal si Lord. Yan ang masakit dun eh. Si Demas, bago no? Napakinggan ko lang ito sa isang pastor din eh. Si Pastor Reggie. Ay ko, aray. Ikaw ba si Demas? Tayo ba si Demas? Amen? Kaya sabi dito sa Hebrews 12:2, ito natin ang ating paningin kay Jesus. Una si Jesus. Alam niyo mga kapatid, kung titignan niyo lahat ng message dito, puro si Jesus. It's all about Jesus. Kaya labi yung sinasabi ni Pastor Francis, yung aming mentor, pag may binabasa kang talata, hanapin mo si Jesus. Dapat ang tinuturo sa iglesia, si Jesus. Dapat ang tinuturo sa BS, si Jesus. Because the Bible is all about Jesus. Kung ang tinuturo ng pastor tungkol sa kanya, tungkol sa kakilala niya, umalis ka na. Amen? Ito unang paningin kay Jesus. Dahil lahat tayo, we are called to worship Jesus. It's all about Jesus. Amen? And alam nyo, walang Demas dito sa kabilang church. Tignan mo yung katabi mo, hindi Demas yan. Mahal yan si Lord. Si Maria yan. Tignan mo ako, si Maria yan. Si Maria yan, hindi yan si Demas. Ikaw naman, no? Pwedeng si Martha, minsan. Amen? 1 Corinthians 1, kaya nga kung kayo kumakain o pinom, ano man ang ginagawa nyo, gawin ninyo lahat sa ikaranangal niya, Diyos. Amen? Pati mga batang naglalarong makulit, hayaan mo lang. Paglaki niyan, gagamitin ni Lord yan. Amen? Sino rito gusto gamitin ng anak? Amen? Di ba? Amen. Make Jesus number 1 in your life. Siya ang buhay na walang hanggan. Pangalawa, dapat may intimacy. Dapat hindi ka lang anak. Dapat close kayo. Mga nanay, mga tatay, gusto niyo ba close sa inyo ang magulang niya? Ang anak niya? Di ba gusto niyo? Amen? Yes, may ministry ito Yes, may ministry, pero una ang intimacy with Jesus dapat. Tama? May ministry ka, oo. Pero dapat una si Jesus. Halimbawa, ano ka? Tamborin. Tamborin ka lang ng tamborin. Sabi nga, inuuna mo yung kingdom kesa sa king. Wala kang oras pag-pray. Dapat hindi para kay Jesus tayo. No. You must have a personal, quiet time with the Lord. Okay. Yes, may healing. Puro ka healing. In Jesus' name, pinapagaling kita. Pero nakakalimutan mo yung healer. Remember, una si Jesus. Dapat close ka. Yes, may provision. Pero nakakalimutan yung provider. Pray ka ng pray for provision, provision, provision. Lord, pengin provision. Pero hindi wala kang time dun sa provider. Dapat una si Jesus. Una si. Dapat close tayo. Tingnan natin sa talata. Madalas gusto lang natin blessing. Nakakalimutan natin yung pag pinagpala ang usapan, yay, praise the Lord. Pero nakalimutan natin, may nagbibigay ng blessing. Yay, healing, gagaling ako in Jesus' name. Magaling na ako in Jesus' name. Pero nagpasalamat ka ba? Remember, una sa atin, si Jesus. Babalik tayo dyan. To make Jesus number 1 in your life, dapat close kayo. Dapat close, close ba kayo ni Jesus? Amen. May relasyon ba kayo ni Jesus? Baka close lang, walang relasyon. Merong ganon, di ba? Pangatlo, kung si Jesus, okay, halimbawa lang, kung si Jesus ang preacher ngayon, ganyan ka rin ba? Halimbawa, hindi ako. Pogi ako Mas pogi si Jesus. Si Jesus yung nagpe-pray, assuming si Jesus. I don't know paano siya mag-pray. Ganyan ka rin ba? Nakikinig ka ba o natutulog? Nagse-cellphone ka ba o CR ka ng CR? Lalo na pag giving time. Wala dito sa kabilang church yun. Amen? Kung si Jesus yung nagpe-pray, titig na titig ka ba o tinutulungan mo? Parang si Martha lang. Minsan lang pumunta si Jesus, tutulugan mo pa. Assuming, mamaya, doon sa kabilang church, wala ako doon, sorry, pastora. Si Jesus yung magpe-pray. Siguro, magpe-preach. Siguro pati kami ni pastora nandun. Jesus yan, boy. Jesus yan. Kahit saan yan dupalong ng Pilipinas, pupunta mo yan. Kasi bakit? Si Jesus yan.
Remember, yung ginagamit ni Jesus sa harapan, nandun siya. Imagine if Jesus is teaching. Halimbawa si Sister Flor, merong BS dun sa Sabado. Si Jesus ang magtuturo kina Sister Ditas. Siguro lahat ng taga ron nandun. Jesus, healing. Jesus, provision. Imagine if Jesus is the one preaching here. Ganyan ba rin kaya ang bababa na ako, makikinig lang ako, para na akong si Maria. Amen? Wala na akong pakialam kung mayroon tayong ihahain dyan ng pagkain ko, basta makikinig muna ako. Amen? Dapat maging Maria tayo. Kasi kung close natin si Jesus ang uunahin natin. Amen? John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. I hope and I pray lahat tayo. Amen? Lahat tayo anak ng Diyos. Sabi rito, John 17:3, now this is eternal life, that they may know. Naalala nyo, tinuro natin sa Greek, pag sinabing know, hindi lang kilala. Meron dalawang Greek word, naalala nyo pa ba? Dalawang Greek word sa know, nor cubes. Masarap. Kahit walang karne. Dalawang Greek word for know is ginosko at ido. Yung ido, kilala. Bawa, kilala ko si Pastor Joby, gwapo. Asawa niya si Sister Gina, may mga cute silang anak. Doon sila nakatira. Kilala ko siya. Ido yon. Pero hindi ko kilala yung middle name niya. Hindi ko kilala si Pastor Joby pag nasa loob siya ng tahanan. Hindi ko alam kung nagsasando siya sa loob ng tahanan tsaka shorts. Hindi ko alam pag nagtutulog siya kung naghihilig siya. Hindi ko alam kung pag naligo siya 30 minutes o 3 minutes. Ginos ko yun. Kilalang kilala. Amen? At ang ginamit ni Jesus dito, now this is eternal love, that they ginos ko you. Ibig sabihin close. May intimacy. Natutuwa ako kanina tama yun, devotion ni Ezra. We have something with closeness. Sabi ko, yun naman, no? Merong ibig. Yun ang gusto ng Lord. Hindi ka lang, anak, close pa kayo. Bilang mga magulang, gusto natin close ang ating mga anak, sa mga lolo at lola. Di ba gusto natin close natin ang mga apo? Amen? Dapat close na close na close. Yun ang gusto ng Lord. Dapat ginos ko, kilalang kilala. Parang yung mag-asawa. Amen? Kilalang kilala namin ng isa't isa. Tingin pa lang, makuha ka na. Amen? Sabi sa 1 Corinthians 6:11, tingnan nyo and that is what some of you were, but you were washed, you were sanctified. Let's look at the Greek again. Wow, English. Ang sabi doon, hagayadzo. Ang ibig sabihin niyan, to holy, to concentrate, to set apart. Di ba pag sinabing holy, itinabi kayo ng Lord para sa isang purpose? Ibig sabihin, talagang pinili tayo ng Diyos. Pag tinanggap mo si Jesus, ginos ko kanya, ano pa yun? Hagiatso ka pa. Isinet apart ka pa para sa gawain niya. Amen? Close na close na close ka ni Jesus. Kaya sabi mo, close ka ni Jesus. Ba't kasi mamot? Amen? Kung close tayo ni Jesus, mga kapatid, yung problema niya, ayaw mong ayusin. Yung problema mo, kaya niyang ayusin. Amen? Kung close ka ni Jesus, yung kakulangan sa buhay mo, kaya niyang punuin. Kung close ka ni Jesus, yung utang mo, kaya niyang bayaran. Kayang ayusin ni Lord yung lahat ng problema mo dahil close kayo. Amen? Kaya napakaganda na hindi lang tayo kilala, hindi lang tayo dapat anak, dapat close tayo ni Jesus, dapat may intimacy. Hindi lang basta anak ang gusto ni Lord, dapat close kayo. Close na close na close. Sa mga anak, sino yung gusto close sa magulang? Parang wala, may gustong close sa magulang. Parang si Ezra lang ang nakita ko. Wala ba kayong mga magulang? Ako wala na po, lila na po ako. Dapat close tayo sa magulang natin, lalo na yung mga may edad na magulang natin. Dapat close tayo. Ilang taon na lang sila mabubuhay. Amen? Kahit tumawag-tawag kung hindi na natin sila kasama. Amen? Matthew 9. At pag close ka na anak ni Lord, sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, Ama namin sa langit. Ano ibig sabihin? When you pray, pinapaalala mo, Ama mo yan eh. At pag Ama mo yan, lahat ibibigay sa'yo ng Ama mo. Bakit pakinggan lang? Amen? God can give you everything that you need. Because, tatay mo yan. Tay. Problema kami sa bahay. Binabaha kami.
Tayo, problema namin mag-asawa. Tatay mo yan. Huwag kang mahirap. Amen? Close kayo ng tatay mo. Pag close kayo ng tatay mo, talagang kinakausap mo siya ng parang walang barrier. Diba? Dapat nandun yung closeness mo. Amen? I hope and I pray we have intimacy with Jesus. Pangatlo, dapat may pananampalataya tayo sa Diyos. Ito tinuturo natin kanina sa mga pag close ka na anak ni Lord, usapang faith ang lahat ng bagay. Amen? Wala, magkakaroon. Amen? Naalala, pag talagang faith ang usapan, naalala ko talaga yung church sa Tibagan kasi wala yun, nagkaroon no? Sa biyaya ng Diyos. Amen? Ngayon, mag-aapat na taon na and going strong. Amen? Doon ko talaga nakita. Amen? Sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanya, naniniwala ka ba dahil nakita mo? Ito makinig kayo pinagpala silang hindi nakakita, gayo'y naniwala. Sino yung mga hindi nakakita kay Jesus? Ay, di ba sabihin, mas pinagpala tayo sa kanila. Hindi natin nakita si Jesus, hindi natin nakita si Jesus nagpagaling, hindi natin nakita si Jesus nagparami ng tinapay, hindi natin nakita si Jesus na bumuhay ng patay, pero naniwala tayo. Ibig sabihin, mas pinagpala silang hindi nakakita. Kaya sabi mo, mas pinagpala ka kina Juan, mas pinagpala ka kina Lucas, mas pinagpala ka kina, sino ba yung mga disciple? Basta mas pinagpala tayo doon, amen? Kasi sila pinagpiko. Amen? Ang sabi dito, kaya hindi na ako nabubuhay ngayon kundi si Kristo na nabubuhay sa akin at ang buhay ko ngayon ay katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sabi mo, mahal na mahal ka ni Lord. Sabi mo, ipoprovide ni Lord lahat ng kailangan mo. Kaya huwag ka sumimangot. Pag ayaw na sumimangot, nakasimangot ba? Amen? For we walk by faith, not by sight. Kaya ako, sabi ko kanina kay Pastor Joby, ready na ba yung tibagan? Kasi sasabog yun sa dami ng tao. Yung pansit nyo, paramihin nyo. Amen? Dahil pupunta si Jesus na. Dahil nandiyan si Jesus. Sabihin nyo lang mga tao si Jesus, nandito si Jesus. Totoo naman. Nasa atin si Jesus. Pag nasa Jesus, nasa iyo. Hindi tayo katulad ni Kibulon. Andito na anak ng Diyos. Nasa atin naman talaga ang anak ng Diyos nasa atin ang banal na spirit. Kamali tuloy ako. Amen? Ano ba tawag sa kanya? Siya appointed lang tayo talagang anak. Amen? Tingnan mo kung maganda yung katabi mo. Talagang ganda ng ngiti. Amen? Kasi anak ng Lord yan. Sumagot siya, dahil sa malitang yung pananampalataya, tandaan kung kayo may pananampalataya sa Diyos, asin laki ng buto ng mansanas. Nakita ba kayo ng buto ng mansanas? Mustard, nakakita na ako. Maaari niyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka ron at ya'y lilipat. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Kaya niyong mag-preach dito. Kaya niyong kumanta. Kaya niyong mag-evangelize kahit na nasa Araneta Coliseum pa yan. Bakit? Nasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Halimbawa, sinabi ni Lord, pumunta kayo sa Araneta Coliseum, nandun yung mga tao, mag-preach ka. Mag-share kayo. Kaya? Amen! May gusto kayo, Mr. Floyd. Kaya. Bakit? Nasa atin ang banal na espiritu. Tunay! Walang bagay na hindi ninyo magagawa. Kaya mga kapitbahay nyo, share nyo na. Yung mga kamag-anak nyo, share nyo na. Mahirap talaga share ng kamag-anak. Pero kaya. Dahil walang imposible sa Diyos. Amen? Problema mo, kapatid, good news. Walang imposible sa Diyos. May problema ka sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa kamag-anak mo. Kapatid, good news. Walang imposible sa Diyos. Amen? Kaya pag nasa jail ministry kami, mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Tuwan-tuwa sila. Ang nakakatuwa, pag bumalik kami ng pastora, wala na sila ron. Nalipat na sa buntik. Ay, hindi, joke lang. Kasi isang buwan na kami umala. Hindi namin alam na nangyari. Iba na nandun. Amen? Maganda yun. Hindi pag, kilala ko kayo. Ibig sabihin, walang milagro nangyari. Pero maganda, na next, every punta pupunta kami, iba na yung iba. Amen? Sabi dito, ang tanong, may faith ka ba? Amen? Si Abraham nga, may anak na babae yan. Lala nyo? Si Faith.
O, sabihin nyo naman, next year nyo na makukuha yun. And then lastly, empowerment on His Word. Dapat ang tingin natin sa Kanyang salita, hindi sa salita ng Facebook. Okay, halimbawa lang wala kayong worry kayo, may worry kayo. Lahat ng may worry. Lahat. Halimbawa, cellphone nyo mawala o maiwan, anong mangyayari? Anong gagawin nyo? Cellphone ko, asan? Paringin mo, paringin. Saan mo ba unang dinala yung cellphone mo? Ha? Sino dito ganun? Kota nyo, cellphone lang yan. Kasama ako doon. Yung cellphone ko. Naalala ko noon, kausap ko si Leonor, nasa taxi ako. Kasi normally, pagbaba ako ng taxi, chinecheck ko yung mga pocket ko, tsaka yung tabi, kasi baka may nahulog. Sayang, laman pa ng mga wallet ko, libo-libo yan. Sabi ko, Han, bye! Baba na ako. Ay, teka, babay na. Nawawala yung cellphone ko. Totoo nangyari yun. Talagang hanap ako. Hawa ko pala. Pagbaba ko ng taxi, tumago kay Leonor. Ano tanong, Leonor? Ano, nakita mo cellphone mo? Pareho kami. Nangyayari yun. Minsan nga, asay salamin ko. So, maliliit na bagay, nagkukos ng worry. Tama? Dapat wag. Si Jesus kayang palitan yung cellphone. Amen? Mahirap lang kasi sa cellphone ngayon. Nandun yung GCash, nandun yung Paymaya, nandun yung email. Kaya ang hirap ng cellphone ngayon Kahit nakabakasyon ka, nagtatrabaho ka. Kasi lahat pwede mo nang gawin dun Amen? Lalo na sa katulad ko. And then lastly, empowerment. Dapat ang tutok word, huwag cellphone. Pag close ka na anak ni Lord, you want to get to know Him more and more by reading His Word. Sino nagbasa ng Bible kahapon? Yung totoo. Praise the Lord, may nagtataas ng kamay. Amen? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Hindi sinasabi ng Facebook, nasasali sa gera ang Amerika. Nasasali ang China sa gulo. Sabi nga nung iba, simula na ng World War III. Kawawa tayo. Sila lang pala, bakit? Anak tayo ng Diyos, kahit anong mangyari rito, ligtas tayo. Amen? Kahit anong mangyari, kapatid, good news. Ligtas ang anak ng Diyos. Gusto nyo, example? 3 years pandemya, pinabayaan ka? Hindi. Buong mundo, marami namatay, ikaw. Busog. Bakit? Hindi pinabayaan ng Diyos. Dami nyo ang bigas kami, 3 lang. Ilang beses kayo nagkaroon? 8, pastor, nang inggit pa. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Amen? Ito, haba, Pagkatapos nito, nagpunta si Jesus sa isang bayang tinawag na Nain. Sumama ang kanyang mga alagad at ang maraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, malapit na raw siya sa parang gate, may isang lalaking namatay, dala ng tao patungo libingan. So, nagkasalubong, Ito'y kaisa-isang nanak na lalaki ng biyuda. Napakaraming tao mula ro sa bayan sumama na makikipaglibing. So, nagkasabay sila papasok ng gate ng city. Kasi yung mga city sa kanila, parang alam niyo yung intramuros, may gate yan, nagkasabay. Nahabag ang Panginoon na kanya nakita ang ina na namatay ang kanyang, sinabi niya, huwag kang umiyak. Parang, Marta, relax ka lang, it's me. Kaya mga kapatid, pag dumating si Jesus sa bahay nyo, excited ka dapat, huwag kang mag-worry. Amen? Nilapitan niya, tinipo ang kabaong at tumigil. May kabaong pala nun? Ano kaya to? Naraw. Hindi ko. Bagay, pangit naman kung yung patay, nakabuyang-yang Malamang homemade, kung bakya ginamit. Amen? At may pasada, sorry po. Sinabi niya, binata, bumangon ka. Buhay. Ikaw. Alam mo, mahirap, may gift tayong ganito Meron halimbawa nakaburol dito, In Jesus' name, tumayo ka. Grabe, tumayo, takbuhan siguro. Alam niyo bakit? Naimbalsam mo yun, yung panahon nila, hindi. Wala na akong dugo, pastor. Ano sabi nangyari? Sinabi ni Jesus kasi naawa siya Alam mo si Jesus mahabagin Kaya problema mo, sisiyo kay Lord. Naawa rin siya sa iyo Ayaw niya umiiyak ka. Ayaw ni Lord na nasasaktan ka. Ayaw ni Lord na may kulang ka. Amen? Bumangon ng patay at nagsalita. Si binigay sa kanya. Grabe, imagine niyo Natakot ang lahat. Pero yung takot nila, pagpupuri ka.
Nagpuri sila sa Diyos. Sabi, dumating sa atin ng sandakilang propeta. Dinalo ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea ang palibot ang lupain ng balitang tungkol sa ginawa ni Jesus. Kung yung patay sumusunod kay Jesus, ikaw na buhay, sumusunod ka ba? Biro mo yung patay sumusunod, mahiya naman tayo. Sinabi, huwag mong kakaligtaan ang gawaing ito, Hebrews 10:25, ikaw. Pastor, masarap matulog. Amen? Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang nakikinig sa salita ng Diyos at ibig sabihin, hindi lang tayo nagbabasa, sumusunod din tayo. Amen? Hindi tayo sumusunod dahil masunurin. Sumusunod tayo dahil nasa atin ang biyaya ng Diyos. Mga kapatid, hindi tayo karapat dito. Uulit-ulitin ko yun. I know myself. Hindi ako karapat dapat dito. And if you know me, ako kilala ko ng asawa ko, hindi ako karapat dapat dito. Biyaya lang talaga ng Lord meron ako. Amen? At kaya mahihiya tayo dahil ginagamit tayo ng Diyos. We have only grace. At alam niyo, may babalik lang natin yung ating taus-pusong pagsunod sa Kanya. Yes, di lahat nasusunod natin, nakakahiya man sabihin. Pero pag kaya natin, and I know kaya natin yan dahil sa biyaya ng Diyos, sumunod tayo. Hindi lang nabasong ganda ng verse, lagay ko to sa wall ko. Jeremiah 29:11. May Jeremiah 29, nakalimutan ko bigla. Amen? Nakalimutan ko nga. O tanyo, buti kayo, alam nyo, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to? Ay, ang ganda talaga niyan. Plano ng Diyos payamanin. Diba? Kasi nasa isip ko lang yagi, Matthew 6:33, seek first. And all these things, kala nyo, kayo lang ha. Siyempre, kailangan sundin. Hindi lang magandang ilagay sa wall, hindi lang magandang ilagay sa Twitter, dapat sinusunod din. Amen? Pag pinagpala ka kung nakikinig ka at sumusunod ka sa salita ni Lord. Amen? Sama rin na tayo nung unang-unang dapat tinitignan. Life. Pangalawa, intimacy. Dapat close ka. Hindi pwedeng anak ka lang. Dapat close ka. Ginosko. May intimacy. Laging pag nandiyan si Jesus, sumusunod ka sa Kanya. Gusto mo natutuwa si Jesus sa'yo. Sino gusto natutuwa si Jesus sa Kanya? Amen. Sundin natin si Jesus. Amen? Faith, dapat may pananampalataya tayo sa Kanya. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Nakita mo bang may utak yan? Nakita mo? Pero may faith ka na may utak yan. Faith yun. Kaya pag nag-pray tayo kay Lord, hindi natin nakikita si Lord, faith yun. Amen? And then lastly, empower ka sa salita niya. Dahil doon, kinakausap ka ni Lord, oh, Lord, ganito gawin mo sa Sunday, ha? Amen? Hindi lang basa, sunod-sunod din. Amen? Kaya importante dapat ang focus natin, life. Yung buhay na walang hanggan. Amen? Hindi lang tayo hanggang dito, mga kapatid. Good news! After this life, magkikita-kita tayo sa finish line. Hindi pala sa finish line, sa next life. Amen? Excited nga ako makita kayo pero hindi naman ako nagmamadali. Excited ako, pero huwag mo na ngayon, ha? Amen? Marami pa ako gustong tikman at kainin, katatapos lang ma-offer eh. Amen? Ano sabi rito? Jesus 46, kahit bata, alam to. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jesus answered. No one. Yung mga bata, alam mo na. Sino si Jesus? Ako, daan, katotohanan at buhay. Ang inuuna natin si Jesus. Amen. Merong last na to. Merong 4 na mag-asawa. Ako nagkwento ko na sa'yo. Meron siyang 4 na asawa. Grabe, no? Meron siyang 4 na asawa. Yung unang asawa niya, ito yung pan-display niya. Grabe. Ito talaga yung kinikwento niya kahit saan. Yung kwento niya, ito. Itong asawa kong to, ganyan to. Yung pangalawang asawa niya, ito lagi yung kanyang kasama. Kasama niya lagi yan. Dahil kahit siya pagpunta, kasama niya yan. Yung pangatlong asawa niya, ito naman yung napagsasabihan niya lahat ng kanyang pinagdadaanan, sama ng loob, dito close siya. Amen? Yung pang-4 na asawa niya, payat, di niya pinapansin. Niiwan niya lang sa kwarto. Grabe. Dumating yung time mamamatay na siya. Sabi niya rin sa unang asawa, samahan mo ako, mamamatay na ako eh. Bahala ka dyan, naalis na ako.
Lungkot siya. Sabi niya sa pangalawang asawa, pangalawa, lagi niya kasama. Ano, sasama ka ba sa akin? Sabi niya, hanggang doon lang siguro sa hanggang dyan lang. Tapos, wala na, hindi na kita masasamahan. Lungkot na naman siya. Yung pangatlo, yung close na close, ano, may sasamahan ba ako? Sabi niya. Alam niyo, gustong-gusto ko namin samahan, kaya lang hanggang libing lang ka namin. Alam niyo, yung pangapat na asawa, sabi, sasamahan kita hanggang hukay. Iyak siya. Sabi niya, ikaw yung asawa ko, hindi ko pinababayaan ko, hindi man lang kita pinakakain, payat ka na, ganyan na itsura mo, pero ikaw pala talaga yung nagmamahal sa akin. Sasamahan kita hanggang hukay. Alam niyo mga kapatid, meron tayong 4 na asawa eh. Tayo yun. Yung unang asawa natin, ito yung achievements natin. Yun yung pan-display mo. Alam mo, may iPhone 16 ako. Alam mo, maganda yung bahay namin. Alam mo, ito yung napudgar ko. Yan lagi din pinag-uusap. Lagi yung bukang bibig natin. Amen? Yun yung bukang bibig natin. Alam mo, yung anak ko, magaling yan. Yun, laging kwento natin. Yun yung una natin asawa. Kaso, unfortunately, pag mamamatay na tayo, kung ari-arian man yan, lilipat niya sa iba. Amen? Tama? Yung pangatlong asawa, ito yung ating galing. Ito yung ating galing. Kung engineer ka man, kasama niya eh. Kasi talent niya yan eh. Kung magaling kang kumain ng bubog, kasama mo yan. Talent mo yan. Ikaw yung pangatlong asawa. Pero, yung talent mo yan, di ba rin madadala sa ukayan? Tama, hindi. Yung pangatlong asawa, ito yung pamilya mo na close mo. Nasasabi mo lahat. Asawa mo, nasasabi mo sa kanya yung pinagdadaanan mo, nasasabi mo yung lungkot mo, yung hirap mo. Pero unfortunately, yahatid ka lang niya sa hukay. Tama? Di pwede sumama yan. Kahit iyak na, sasama ako, ha? Tulak mo yan. Ayoko, ba't ako tinulak dito? Diba? Yung pang-4 na asawa, yung kaluluwa natin. Na minsan napapabayaan natin, di tayo nagbabasa ng Bible, di tayo nagbabasa, di tayo nagpe-pray. Kaya minsan, butot balat na pala. Pero wala dito niya, nasa kabilang church yan. Hindi, sorry. Nasa kabila. I hope and I pray, matataba yung pang-4 na asawa natin. Amen? Bakit? Dahil tayo mga tiga Shekinah Grace Christian Fellowship. Nakita-kita sa atin ang kaningningan, kabutihan, biyaya at pagpapala ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin Panginoon. Nakatayo po tayo. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, we bless you, we lift your name. Salamat, Panginoon. At muli,